Inaagapan daw ng Department of Budget and Management at ng Department of Agriculture ang amanoy manumalyang mga Special Allotment Release Order o SARO. Ang halaga, halos 900 milyong piso. Nilinaw naman ni Budget Secretary Butch Abad na wala pang nailalabas na pera para sa mga peking SARO. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magkasabay na humarap sa media sina Budget Secretary Florencio Abad at Agriculture Secretary Proceso Alcala para ilahad ang anilay pagkakadiskubre ng mga peking Special Allotment Release Order o SARO. There was no release. Secondly, this involves 12 special allotment release orders for farm-to-market roads all over the country costing 879 million that has not been released yet nor signed. Kung hindi raw ito nadiskubre, maaring may nakapagbulsa ng 879 million pesos na nakalaan sana sa farm-to-market road ng 12 rehiyon ng ating bansa. Kapag may SARO kasi ang isang proyekto, ire-release na ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para rito. Ayon kay Alcala, isang kinatawan ng local government sa Region 2 o Cagayan Valley ang may dala ng kaduda-dudang dokumento. Nang makita ito ng Department of Agriculture Region 2, naghinala ito kaya itinawag ito ng DA sa DBM. May tao po kasi doon sa local government na nag-i-inquire kung legitimate daw po ba itong SARO na dinadala sa kanila. Automatic po kasi sa isipan ng aming regional director, hindi dapat sila mas nauna kaysa sa amin. So that's part of the protocol na kaya nagduda na po agad siya. Sabi ng DBM, hawak pa nilang orihinal na SARO at wala pa itong pirma ng NOI Assistant Secretary Luz Cantor. Ibig sabihin daw nito, peke ang SARO na napunta sa ditinukoy na local government at pineke rin umano ang pirma ni Cantor. Napag-alaman din daw nilang peke ang lahat ng 12 SARO para sa farm-to-market roads ng iba't ibang rehiyon. Wala pa raw pondong na ilalabas para rito. From the face of it, yung original SARO tsaka yung fake na SARO ay magkamukha. No? Pero yung signature, hindi kamukha ng signature ni then Assistant Secretary Luz Cantor. So I don't know what to conclude from that, no? Kasi I don't want to speculate until the NBI completes its investigation. Maingat nga si Abad sa pagsagot sa tanong kung sangkot ba ang mga taga-DBM dito. Ito raw ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng ganitong sumbong. Ito kasing mga project na ito, nakalista na lahat ito sa GAA, di ba, Secretary? Nandun na yan eh. So alam na ng mga mayor, alam na ng governor. Mayroon po inquiries doon sa Region 2, mayroon din pong inquiries na nagaling sa Region 6. Ibig sabihin po talagang grupo po ito, hindi po isang individual lang. Sabi ni Abad, October 23, hiniling niya sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pangyayari. Nasabi na rin daw niya kay Justice Secretary Laila De Lima ang bagay na ito. Tiniyak din ng DBM at DA na may sistema sila para ma-counter-check ang mga SARO at mahihirapan umanong makalusot ang mga peke. Sa ngayon, kinansela na ang mga orihinal na SARO para sa farm-to-market road pero pag-uusapan pa raw ng DA at DBM kung paano magpapatupad ang mga proyektong anilay mahalaga rin naman sa mga magsasaka. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.